Hinihikayat naman ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP na paigtingin ang koordinasyon at pagtutulungan para maresolba ang mga kaso ng tokhang for ransom. Mula sa Pasay City, itong balita ni Joyce Balancho live. Joyce, paano nila ito gagawin? Yes, magandang hapon sa iyo, Attorney Reggie. 6 na oras nga yung itinagal ng pagdinig ng Senado kanina patukol nga sa mga umanay kaso ng tokhang for ransom kung saan ginagamit ng mga tiwaling polis yung anti-drug war na Duterte administration para sa kanilang kidnapping operations. At kanina, Attorney Reggie, na-focus yung kabuuan ng pagdinig ng Senado sa kaso ng Korean national na si Ji Ik-ju na kinidnap at pinatay mismo sa loob ng headquarters ng Philippine National Police. Humarap sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang ilang mga polis kabilang na sina Police Superintendent Rafael Dumlao at SPO3 Ricky Santa Isabel na nasasangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Sa pagsisimula ng Senate investigation, muling nadiin si SPO3 Santa Isabel sa krimen. Batay na rin sa testimonya ng kasambahay ng pamilya Ju na si Marisa Morchico na kasama pala sa mga tinangay ng mga suspect. Nung pagpasok ko po doon sa sa kusina, may nakita po akong lalaki na nagbubukas po ng drawer doon sa sala. Tapos po, nagtanong po ako. Sabi ko, bakit po? Sabi nila, naghahanap sila ng shabu. Opo, ang tao lang po noon, isa lang po, ang nakita ko si SPO 3 lang po, Santa Isabel. Ipinakita rin sa Senado ang umanay cellphone video ng isang kapitbahay ni Ju kung saan kita ang umanay pagdakip sa Koreano at isa pang CCTV footage na nagpapakita naman sa sasakyan ni Santa Isabel na ginamit sa operasyon. Giit naman ni Santa Isabel, sinetap lang siya ng mga kasamahang pulis. Muling itinuro ni Santa Isabel si Police Superintendent Dumlao bilang leader ng operasyon. Tinawagan po ako ni Sir Dumlao para pumunta po ng Krame. Pagpunta ko po sa Krame, pinapunta niya po ako doon sa grandstand dahil doon po nakapark yung sasakyan po nila. Pagbukas ko po rin sa pinto, sa unahan, nakita ko po pinapalo niya po ng 45 yung Koreano. Your Honor, wala po akong inauthorize na ganyang operation. Hindi ko po alam. In fact po, yung mga kasama po niya, hindi ko po ka-unit. Naungkat rin sa pagdinig ng Senado ang umanay questionableng yaman ni Santa Isabel na ayon sa PNP ay umabot na sa mahigit 17 million pesos. Kahit 8,000 pesos lang pala ang sinusweldo nito kada buwan. May 5 house and lot rin umano ito sa Caloocan, may commercial building at ilang mamahaling sasakyan. Sa gitna ng pagtuturuan ng mga polis at magkakaibang resulta ng investigasyon, pinayuhan ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Panfilo Lacson ang PNP at ang NBI na magsani-puwersa na at magtulungan para maresolba agad ang kaso ng tokhang for ransom. I'd like to enjoin the NBI and the PNP. It is not too late to coordinate. Ang magsasuffer dito yung case. I hope you will not fall victim to intrigues coming from a respondent. Attorney Reggie, kanina nga sa pagdinig nagsalita rin si Mr. Kakuan Chua ng The Movement for Restoration and Peace and Order at sinabi niya dismayado talaga yung Korean community sa nangyari sa kanilang kababayan at umaasa sila, Attorney Reggie, na mabibigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Ju at matigil na yung ganitong klaseng krimen kung saan kalimitan nabibiktima yung mga katulad nilang foreigners. Ayon naman kay PNP Chief Director General De La Rosa ay panag-iigting nila ngayon yung kanilang intelligence operations monitoring sa loob ng PNP para masigurado mahuhuli yung mga putiwaning polis na talagang gumagawa ng ganitong krimen. Sa panig naman ng Senado, Attorney Reggie, muling pagpapatuloy itong pagdinig nila sa susunod na linggo, Huwebes yan, kung saan inaasahan natin meron pang mga ilang resource persons na dadating. Attorney Reg? Joyce, kanina nagpakita ng video si Senator Panfilo Lacson doon sa isa pang insidente ng ganyang tokhang for ransom. Marami pa bang ipapakitang mga ganyang mga sumbong ang mga videos, ang mga iba pang mga senador at saka si Senator Lacson?
Actually, Attorney Reggie, itong pagdinig ng Senado, ang original resolution ni Senator Panfilo Lacson ay patungkol dun sa kanyang Chinese-Filipino friend. Itong kaso ni Jake Ju ay isa lamang dito sa kanilang diringgin. Kaya aasahan natin sa mga darating na pagdinig, meron pang ilang kaso na diringgin din nila dito kung saan na magsasabi din ng pahayag yung mga biktima, pati na rin yung ating mga resource persons mula sa NBI at PNP. Kanina rin actually, Attorney Reggie, sinabi mismo ni PNP Chief Ronald De La Rosa, meron na silang naitalang 11 more similar cases. Kaya inaasahan natin marami sila talagang madirinig pa na kaso at makikita natin kung ano yung pwedeng gawing o paano ma-address ng Kongreso yung ganitong klaseng problema, Attorney Reg. Maraming salamat, Joyce Balancho, nag-uulat ng live mula sa Pasay City.